Well, hi there, kings and queens. I'm back again for another video, and today I will show you my entire perfume collections from start to finish because it's a lot of perfumes na meron ako dito sa aking vanity table or tinatawag ko na ngayon aking perfumery. So, I love scents because it reminds me of my happy days or my misfortune days in my life. Forget it! Kasi naman, di ba, yung mga perfumes, kapag ginamit natin, tapos, diniscontinue, ginamit natin, tapos, after many years na hindi na tayo gumagamit nun, tapos pag naamoy natin ulit, di ba, masasabi mo na, ay, ito, naalala ko to, na ganito yung days na to, masaya to, di ba? Or ito yung first date ko, or ito yung aking first wedding, or, my wedding, or my first date, tapos yung my debut, 'di ba, maraming memories yon. Even mga beauty queens na I remember Pia words back na sa isang interview niya, ang naaalala niya sa Hypnotic Poison ng Dior na perfume is nung nanalo siya sa Miss Universe ng 2015. So, kasi yun daw yung gamit-gamit niya. And nanalo siya, diba? So, ganun din sa atin, kahit mga ordinaryong tao lang tayo, meron tayong mga ganong, mga tinatawag na sentimental sa buhay, diba? So, start na lang ako dito sa bote na walang laman. It is called Miss Dior Original from 1947, and this is a Chypre floral perfume. And kasi nung college ako, puro ako Dior perfumes. Parang enthusiastic ako sa Christian Dior in that time. I have Poison, Dolce Vita, Dior Addict, and lately after college, ito namang Miss Dior ang ginagamit ko. Now, ngayon lang ako ulit, after 6 years, ngayon lang ako gumamit ulit ng Dior perfumes. Dior perfume. Pero, etong, Miss Dior is very Chypre floral. Nakakabahing. Pero at the same time, parang ang daming bulaklak, white florals ang nai-imagine ko sa perfume na to. And until now, kahit matagal nang ubos yung bote nito, naaamoy ko pa rin yung scent ng Dior sa bottle. Ako kasi mahilig ako sa mga vintage perfumes, vintage na crates or plaka ng mga pang-music. I have my turntable para mag-play yung aking mga crates. Then I have old newspapers, old na clutch, and old pictures meron din ako. Kasi siguro lumang tao ako. And pati sa perfumes, attach ako. Anything na luma, nababanguhan ako. Depende pa rin naman. Pero, most likely, I like vintage perfumes. The next perfume na meron ako is itong Scandal by Jean Paul Gaultier. It's an amber floral ba to? Na may honey, kaya pala, siya, medyo sweet, pero I think meron siyang pagka-spicy for me, pero wala naman daw. Then floral, and yung bottle niya, pag binaliktad nyo, para siyang legs na naka-heels, tapos pag binaliktad, so scandalous. Pero for me, this perfume is not so scandal. Maybe sexy or tantalizing, pero hindi siya scandalous perfume like Opium ng YSL or ng Poison ng Christian Dior. Kasi yun yung parang scandalous perfumes para sa akin. Pero this one, it's an seductive lang naman. Or sexy perfume, hindi pala seductive. Init masyado. The third perfume is itong Burberry Touch for Men.
woody and I think spicy siya. Woody. Ang naalala ko dito is when I was in second year high school, rainy days, na pumapasok ako school, ito yung gamit ko, and then magyayaya yung mga friends ko na manood kami ng sine kasi cut off na yung class. So, very memorable talaga sa akin. Kaya until now, I have this perfume kahit na hindi ko siya masyadong ginagamit. Pero ayan, paubos na rin naman siya for good na rin. And next time, gusto ko naman yung Burberry Touch for women naman yung mabili ko. What else? Ato kating-kating na kung sabihin ito. Ito ang Chanel No. 5 Eau de Toilette. Hindi siya perfume. Iba yung formulation ng perfume sa Eau de Toilette. Parang mas floral ito. Mas powdery pa pala to. Tama ba? Or mas floral, mas mabulaklak siya kaysa dun sa Eau de Parfum. And then yung kanyang bottle is magnet. Ayan. Ito, ngayon lang ako gumagamit nitong Eau de Toilette kasi most of the time lagi ako naka Eau de Parfum, and itong No. 5 is my most favorite perfume of all time. Aside sa siguro Shalimar yung pangalawa, and then Bulgari Green Tea na wait. Okay, back here. Yan, gusto lang upo ko. The fourth perfume na meron ako dito is itong Tresor. Ito yung takip niya, ayan. Actually, itong perfume na to, marami ako nakukuhang compliment. And itong perfume na to, ginagamit ko pag ako ay umiinom ng milk tea sa labas. Tapos ito yung gamit kong perfume, and then nababanguhan sa akin yung kahera or yung gumagawa ng milk tea, or minsan naman pag after ko mag milk tea, may bibili na ako sa sari-sari store na naamoy nila, ang bango mo naman. Pero sa akin, hindi ko siya masyadong bet kasi parang napaka-ambery niya and napaka-warm na perfume niya na para sa akin. And it's also a classic perfume. It's from 1990, Lancome. Gawa to ng Lancome, Tresor by Lancome. Kaya ito yung perfume ko pa since 2017, pero until now, ito yung laman niya. Pero parang paubos na rin naman pag binaliktad mo. Ayan. So, okay lang. Napaka-elegant, pero napaka-elegant ang amoy niya. Parang amoy mayaman, yung ganon. Pero, not my type. Unlike talaga ng No. 5 na amoy social din, pero mas gusto ko yon. Sige, bago ko pa makalimutan, ito naman yung susunod kong perfume, is a Bulgari Green Tea na favorite din ni Sharon Cuneta. Mas gusto ko tong Bulgari Green Tea kaysa Elizabeth Arden na Green Tea kasi mas matapang yung Arden na Green Tea compare dito sa Bulgari na mas soft, mas subtle, tapos sophisticated yung amoy. I remember na nasa Hong Kong ako, ito yung lagi kong gamit. Tapos nandun ako sa hotel na gustong gusto ko. Kasi when I booked a hotel, pinili ko talaga yung, may issue kasi ako sa hotel kapag halimbawa yung sahig. Minsan may ganun akong issue, hindi ko type yung sahig. Ayoko naman ganung hotel. So ang gusto ko lang na hotel is beige, tapos white flooring, may beige na carpet, tapos may setup ng lights na cozy. So, the time na mag-winter sa Hong Kong, ganun yung place ko, yung aking tirahan for the meantime. That time, tapos, ito yung perfume ko na nakapatong to sa white marble na slab ng toilet ko. And I really love it. Tapos magsha-shopping ako sa IFC Mall. Ang bango-bango. So, eto kasi binili ko lang to sa airport ng NAIA, and doon lang sila nagtitinda. Tumingin ako sa Bulgari dito sa Greenbelt, wala daw silang ganito. So,
siguro, kung makabili ako sa airport ulit, someday, kasi pandemic pa ngayon, maraming natatakot na pumunta sa mga airports saka mag-travel. Why not? Bibili ako ng dalawa nito. Pero may nakita ako nito sa Shopee eh. I think okay naman kahit na siguro hindi naman ganun ka 100% original yon. Pero I think malapit na rin naman yung amoy niya sa original. Pwede na rin sa akin yung for the meantime. And makakamura pa ako. It's a lesser price, diba? Yun naman sa kanila, Bulgari Green Tea Extreme. So, ito kasi cologne. Baka yung kasi Eau de Toilette. So, yan, kita nyo. So, ito yung second perfume na favorite ko. After number 5 or Shalimar. So, here's my Bulgari Green Tea. The next perfume na gusto ko is itong Chanel Crystal. Yeah, I love Chanel. I have 1, 2, 3, 4 Chanel. 1, 2, 3, 4, 5 Chanel perfumes na meron ako dito. And ang bango nito, Chypre floral pero vintage vibe. Unlike the Scandal na Chypre din daw siya pero para siyang sweet, overly sweet. Tapos para siyang may pagka spicy. Tama ba? Hindi ako magaling sa perfume eh. Pero citrus daw siya. Pero yun pala yung naamoy ko parang spicy sa kanya. Animalic. Kasi yun yung matapang na amoy. Kumbaga sa oud, yung perfume ng mga Arabs, merong tinatawag na woody, floral, and animalic or leather. So, yun pala yung amoy niya. Kaya pala, medyo matapang itong aking Scandal. Pero, sa kaso naman ng Crystal, it's a purely floral na parang woody din siya. Para siyang basang wood. Tapos, Chypre siya, kaya medyo parang nakakabay. Pero, yun ang description ko kasi pag Chypre, medyo parang nakakabahing. Pero hindi ka naman mababahing. Pero parang ganun lang yon yung pang-amoy ko. And, believe it or not, this bottle is the cheapest perfume ng Chanel. I think this is 6,800. Pero, compare naman sa number 5 na umaabot na ng 10,000. Sino ba to? Ng 10,000 yung mga perfumes nila. So, ito na yung cheapest nila, yung Eau de Toilette ng Crystal by Chanel. Believe it or not din, ginagamit ko to kapag nag-workout ako or nag-gym. Ito yung perfume ko sa gym. See? How luxurious, right? Yun yung memory ko doon. Workout. Tapos, naka-workout outfit, naka-dry fit, may gym bag. Actually, my gym bag is Michael Kors. Hindi talaga siya gym bag. It's a malaking handbag. Then, nagpa-plan pa ako bumili ng mas malaking Michael Kors na shoulder bag para mailagay lang lahat ng mga necessities ko sa gym. And, ito yung ginagamit kong perfume, Chanel Crystal. Ayan, Chanel Crystal. Okay, the next perfume na meron ako dito is itong Burberry Woman. Ito yung nagkaroon ako dito ng hate and love, tama ba? Hate and love relationship. Kasi, nung una ko tong naamoy actually, natutulog ako. Tapos, dumating yung daddy ko galing States. Tapos, pinaamoy niya sa akin tong perfume na to. Tag-init yun, May. So, sobrang init ng panahon. Tapos, patay pa yung aircon sa kwarto. So, pawis-pawis din ako. Tapos, ano ba yan? Ang baho naman yan. Natatapangan ako kasi parang ang naamoy ko sa kanya, leather. Yung amoy ng leather. Ang tapang. Actually, I love ng amoy ng leather, pero parang sa kanya, may halo. So, parang suka ako. Tapos nun, hindi ko ginamit tong perfume na to for how many months. Tapos, nung
nung ginamit ko siya around January, nag-spray ako ng perfume na to kasi nagtitipid ako sa ibang perfume ko. And nung nag-sink in na siya sa skin ko, nagpawis-pawis na ako. Sumakay, malamig yung panahon kasi January. Tapos sumakay ako ng MRT, naka-aircon. Sabi ko, ang bango pala. And then, nung ni-research ko tong amoy na, itong perfume na to, meron siyang peach. Kaya pala, akala ko leather. Peach and floral siya. Since then, naging favorite ko na siya. And then, napaka-90s ng vibes. Kasi ginawa rin to around 1990s. Tapos, may distinct scent talaga ang mga 90s perfume eh. From sabihin na lang natin from 1930s hanggang 2000s. May kanya-kanya talaga ng timplada ng perfume. So, hindi siya magkakatulad. So, ito very 90s ang perfume na to. I really love it. So, since then, naging favorite ko na rin itong Burberry Woman. And, as you can see, puno pa siya kasi nabibili ko lang sa kanya. The next perfume, ito talaga, bago lang to na ginamit ko. This is called Miu Miu. Or, under ng Prada. Miu Miu is the first name of Prada. Miu siya Prada. Kaya Miu Miu. Miu Miu is, parang diffusion, hindi siya diffusion line. Parang, mas pang quirky designs, tsaka pambata na approach ng perfume na ito. And nung inamoy ko siya, very floral siya, pero parang hindi pang younger audience yung amoy niya. Parang siyang amoy Granny Vagine. Pero since mahilig nga ako sa vintage and I'm in the 30s, sabi ko, wow, I love this. Parang floral siya na hindi siya sweet eh. Parang chippery. Ganon yung amoy ko sa kanya. And nagustuhan ko, na-in-love ako. Ito yung mga perfume na tipo na love at first sight talaga ako. Hindi ko man siya mai-compare sa number 5 or sa green tea ko. Pero, kino-consider ko to na one of my top favorites sa mga perfumes ko na meron ako dito ngayon. Ang bango niya. The next perfume na meron ako, wait, mabasa, is itong Burberry Weekend. Very floral din siya, katulad din ng Miu Miu. Pero, ang naaalala ko dito is yung aking Elizabeth Arden na Red Door perfume. Na favorite ko din, actually, kasi para siyang sweet. Hindi siya overpowering sweet, pero floral and a bit of sweetness lang siya. Ito para siyang dry down ng Red Door. Tapos, very 90s din yung vibe niya. Parang na-imagine ko dito parang summer afternoon or yung parang papunta na sa tag-ulan. Tapos, ito yung perfume. Ang bango niya, parang pwede siyang gamitin any time of the year. Either rain or shine. Tapos, yung amoy niya, hindi siya katulad ng mga floral ngayon na alam mong modern yung amoy. Ito, medyo may pagkaluma din, pero not so vintage naman. Kasi it's a 90s perfume only. Diba? The next perfume na meron ako is mabasag yung mga perfume. Oh my God. Etong Dolce & Gabbana, The One. Katulad din siya ng Burberry Woman. May peach, pero parang ito, mas matamis kaysa dun sa Burberry Woman. Kung yung Burberry Woman, parang medyo may pagkalantang bulaklak siya na may peach. Ito yung peach naman na matamis. Parang sugar-coated na perfume na mabango din siya. Ito rin yung mga love at first sight ko din ng mga hindi naman first sight, di ba? Kasi parang love at first smell. Yun ang imagine ko. And remember,
meron akong sariling paniniwala na smells is much primitive sense than touch. Yun yung pananaw ko sa mga perfume. So, kahit anong ganda ng mga suot mo, kung wala kang amoy, hindi ka basta-basta maaalala ng tao. Pero pag may perfume ka, parang mas may dating ka, 'di ba? So, kumpletuhin na natin yung outfit natin. Naglagay ka na lang ng earrings, nagsuot ka na lang ng outfit. Hindi ka mag-perfume, 'di ba? Para iwas chismis na din, 'di ba? Actually, naliligo naman ako, pero mas magandang mapabango ka, 'di ba? After mo maligo. Ako everyday style ko, after ko maligo, powder sa face, tapos lagay ng lipstick, tapos magpa-powder pa dito sa dibdib tsaka sa likod, tapos tsaka ako magsispray ng perfume, 'di ba? Yun yung aking everyday routine kahit sa loob lang ng bahay. Ito na isunod ko. Itong Lanvin Eclat d'Arpège. Ayan. Lanvin Eclat d'Arpège. Ayan. Very fruity siya. Ang naalala ko naman dito actually, etong Miss Dior, gamit ko siya nung nag-debut yung pinsan ko na ako yung gumawa ng gown. And then, ito, nakispray lang ako. And then, sa pinsan ko na perfume. And, yun lang. Ganun lang yung memory ko. So, para sa mga gusto magpagawa ng gowns dyan, or ng pang-debut, pang-kasal, or pang-night events, just call me. Gagawa ako ng gown if the price is right. Joke. I'm still as a prodigy. Tapos, ayan. Ito yung perfume na yon. So, matagal bago sa akin nag-sink in yung, actually ito yung gamit ko ngayon na perfume. Matagal, spray tayo. Matagal bago ko na nagustuhan ng perfume na ito. Yung, 'di ba, hindi ibig sabihin na unang spray gusto mo agad. Hindi rin yung unang spray ayaw mo agad, tapos wala nang pag-asa sa buhay mo. Ito, sa una, ayaw ko siya, pero nag-antay talaga ako ng matagal na panahon bago ko nagustuhan yung perfume na ito. Pag bumibili kasi ako ng perfume, hindi ako nahihiya na mag-spray, tapos amoy ko rin siya. Tapos, depende, minsan inaabot ako ng buwan or ng taon bago ko magustuhan ng isang perfume kasi nagmamature pa tayo. Yung mindset natin, hindi yan pare-parehas na palaging pare-parehas na yun at yun lang. Magkakaroon tayo ng ng pagkakataon sa buhay na ay gusto ko pala tong perfume na to. Dati hindi. Parang nangyari din sa akin sa Burberry Burberry Woman. Ayan. So, ito yung perfume na pinag-isipan ko ng years bago ko binili. The next perfume na meron ako is itong Tiffany and Love. Kasi from Tiffany and Company. It's a Tiffany and Love. Gusto ko tong perfume na to. Mas gusto ko to kaysa doon sa isang Tiffany. Yung medyo parang octagon yung bote. Itong rounded. Mas gusto ko yung smell niya. Kasi it's a fresh and spicy and floral na perfumes na binili ko rin sa airport. Ayan, paubos na rin yung bote. Ayan. Yun lang. Parang elegant din para sa akin tong perfume na ito. The next perfume is itong Miracle. Ayan. Pag naamoy ko to, second year high school ako. Tapos second year high school ako, nakikispray ako sa mama ko. Tapos, nung 4th year high school ako, natutulog ako, nabitawan ng mama ko yung bottle na ganito. Tapos, nag-explode yung amoy sa buong kwarto. Hanggang sa sumakit yung ilong ko. So, yun yung naalala ko. Pero hindi ako nababahuan or hindi type ng perfume na binili ko nga, diba? Mabango siya para sa akin. Pero, parang wag lang masyado. Yun yung, yun ang problema kasi sa
Lancome perfumes. Kailangan mga 1 to 3 sprays lang. Tapos that's it. Pero, kasi pag naano siya, pag na-over siya, kasi minsan naglalagay pa dito, dito. Ano siya, bumabaho, parang tumatapang, masakit sa ulo. Yun yung napansin ko sa Burberry, sa Lancome perfumes. Tapos, the next perfume is itong Zara Orchid. Ayan, binenta lang kay mama to ng family friend namin. Ayan, if you're watching, hello. Ayan. Very orchid siya, tsaka parang napaka-fresh ng amoy niya. Yun lang. Tapos, bihira ko rin siya magamit eh. Kasi, may times na, ito kasi amoy na to pang summer talaga. Pero, baliktad ako eh. May mga times na gumagamit ako ng much stronger perfumes during summer. Kaya, tsaka hindi rin ako masyadong fan ng citrus scents. Yun lang. Pero, minsan, bumibili din ako ng citrus kasi para, maiba naman yung pang-amoy natin, diba? Hindi naman pwede na stick to one. Pero, I have my favorite. Yun lang. The next perfume na meron ako is itong Allure Sensual by Chanel. Ayan, maalikabok siya. Hindi siya nagustuhan ng mama ko. Actually, gusto ko yung amoy niya. Meron kasi siyang pink pepper. Tapos, napaka-alluring niya. Well, kinuha sa pangalan. Allure. Yun lang. Pero ayaw ng mama ko. Parang nasuka daw siya. Siguro nasobrahan lang ako sa pag-spray. Pero mostly ng mga Chanel perfumes kasi ngayon, medyo iba na kaysa sa yung mga talagang pioneer perfumes nila. Mas gusto ko yung mga classic talaga nila compare sa mga modern ngayon like Gabrielle or Chance. Pero itong Allure, it reminds me of my Coco Mademoiselle. Pero mas mabango pa rin yung Coco Mademoiselle. Pero for now, itong ginagamit ko yung Allure. The next bottle na meron ako dito is itong Narciso Rodriguez For Her na color pink. Ang dami nilang version ng ganito. Wala naman masyadong pangalan. Na parang isang musk yung fuchsia pink. Tapos ito For Her. Tapos yung isa For Her din pero black. Parang ganun. Ito, in fairness, may hawig, may parang yung timplada ng Allure at saka nito parang parehas pero mas musky yung Narciso Rodriguez. Ako hindi ako masyado magaling sa mga describe ng pabango ha, pero kung ano lang talaga yung naamoy ko, yun lang yung pang-amoy ko. Tapos ito namang Fifth Avenue by Elizabeth Arden. This perfume, ginagamit ko din kapag nag-workout ako. Napaka-elegant ang mga ginagamit kong perfume kapag nag-workout ako. Maybe because gusto ko maiba. Kasi lahat naka-citrus. Diba? Fresh, citrus. Ako gusto ko floral eh. And then, ito, in fairness naman sa perfume na to, kahit mag-yossi ako, hindi nagbabago yung niya, yung chemistry niya, parang yun at yun pa rin siya, nagda-dry down lang siya sa akin. And yun yung mga qualities na gusto ko rin sa perfume, pero not on my top na perfume, kasi parang siya, spray natin. Parang siyang lantang bulaklak talaga, literally, di ba? Na lantang bulaklak. The next is itong J'adore by Christian Dior. Yan. Yun yung pronunciation. J'adore by Christian Dior. Ayan. Or Christian Dior, diba? Ang ganda nito, parang naalala ko sa bottle niya, parang yung sa Thailand, yung mahaba yung leeg na maraming choker na made of gold. Parang ganun siya. And then, J'adore means adorable. Napaka-floral ng scent niya and I love it.
Pero hindi ko pa siya nagagamit talaga ng for date. Kasi mostly ako number 5. Taong number 5 ako, ewan ko ba. Pero mabango siya. Yun yung gusto ko J'adore. And ang J'adore, mas maraming klase ng perfume. Merong Absolute, merong Ball. Kalimutan ko na yung iba. Meron pa nga yung J'adore na kapag pinatak mo sa wrist mo, nag-iiba siya because of your body chemistry. It depends of your body chemistry. Ayan, yun yung amoy niya ng J'adore. Kung ako sa inyo, bumili na kayo ng J'adore. Kahit saan, kung may pera kayo, why not bumili kayo sa wala na sa Rustans. Bumili lang, meron siya sa MOA. J'adore, MOA, Dior MOA, or Shangri-La, Mandaluyong. Or kung wala kayong pera, gusto nyo makamura, pwede sa Shopee bumili ng J'adore. And ganun din naman yung smell kahit papano sa Shopee. Pero this is an expensive perfume. The next perfume na meron ako is itong Chanel number 19 Poudre. Ayan, Poudre means powdery. Ito yung mga amoy na yung mga Starbucks ko or Coffee Bean, kasi mahilig ako magpunta every night sa Coffee Bean with my friends. Doon kami nag-hangout, tapos magde-dinner, tapos konting shopping, tapos Coffee Bean ulit or Starbucks. Yun nga amoy ko sa kanya, very powdery, na may iris na na notes. Yun yung niya, yun yung pinaka-amoy na amoy sa kanya. And I think this perfume is not for younger audience. This is not for younger audience kasi parang medyo mature talaga yung yung datingan talaga ng Poudre. And the story of Chanel number 19 perfume. Ito yung personal perfume ni Coco Chanel, or yung founder ng Chanel, sa sarili niya. And then yung number 5 naman para sa buong kwarto niya and sa buong hotel ng Ritz sa Paris. So number 19 yung kanyang personal perfume until namatay siya. Doon lang nilabas sa market yung perfume na to in 1971. Oh, I forgot. Crystal is released in 1974. Pero this is the last perfume under the guidance of Chanel. So ang mga naalala ko lang na sa story ni Chanel na mga perfumes niya is yung number 5, number 19, number 18, number 18, tapos 1932, and then Crystal. Yun lang yung mga perfume under the guidance of Chanel. Namatay siya in 1971, yung Crystal nilabas ng 1974, but hindi ibig sabihin nun, hindi niya na-handle yung Crystal, because yung paggawa ng perfume minsan nagtitake ng mga 3 to 4 years bago ilabas. So yun yung kanyang huling perfume na nagawa until nung namatay na siya. So hindi niya nakita yung releasing date ng perfume niya in 1974 because she died earlier. What perfume na meron pa ako? Siguro ito na lang. Itong number 5 Eau de Parfum na much powdery compare doon sa number sa Eau de Toilette kanina. More on powdery ito. Ito, marami akong memory sa perfume na to meron ditong pang feeling ko na broken heart ako. Nag-aral ako ng fashion. Ang dami. Siguro yung mga failures sa life. Meron din ako memory dito. Meron din ako tapos mga happiest days in my life. Meron din ako sa perfume na to.
first kong gumamit ng number 5 way back in 2015. And then since then, I fall in. Actually, una yung Coco Mademoiselle. Tapos sumunod, sabi ko parang, okay. Pinili ko yung number 5. Then, that time, Mademoiselle and number 5 is my top favorite. Pero, now, green tea ng Bulgari. Tapos, number 5 and then the green tea ng Bulgari. Hindi ko na syempre ikukwento yung mga misfortune days, di ba? Napaka-dramatic. Next perfume na meron pa ba? Next perfume na meron ako is itong Tom Ford Cafe Rose. Ang namoy ko dito is Rose and Coffee. Tapos, parang underneath meron siyang ang tawag doon? Oud. Parang siyang oud wood. Or, tama ba? Or vanilla oud ng Tom Ford din from the same line. Gusto ko yung mga perfume na ganito kasi not all gumagamit ng mga oudi scents. Actually, yun pa nga yung mas mababango pero para sa mga Pinoy, mas gusto nila citrus and fruity. Pero ako, may time na basta air condition, the place lang yung pupuntahan ko. Ganito yung ginagamit ko, yung may pagka-oud. So, Cafe Rose is my generic para doon sa mga oud wood na sobrang mahal. Tapos, meron akong Neroli Portofino. Meron pa ba? Wala na. Meron akong Neroli Portofino. Ayan. Ito, very citrus to. Parang, naalala ko dito yung mga Angel's Breath or Ninuko. Yung amoy niya. Tapos, parang, hello, sa mahal ng perfume na to. Tapos, ito lang, tapos, yung amoy ganun lang. Parang, hindi ko, hindi worth it para sa akin yung amoy. Tapos, biglang, hindi rin masyado nagtatagal para sa akin yung scent niya. Hindi naman sa hindi ko siya gusto, pero, meron akong mas murang perfume kaysa dyan sa Neroli Portofino ng Tom Ford. Itong 4711. Ayusin ko lang yung camera ko. Itong 4711. 4711 is the oldest cologne in the world. Ginawa pa to noong 1792, I think, or 1890. 1792 actually. Tama ba? May ano ba dito? Wala silang nilagay. Yung amoy lang naman nito, parang parang Ninuko or Agua Fresca. Yun lang naman yung amoy niya. Tapos, ayun yung maganda sa kanya. Ginaganon lang siya. Pag ginagamit, babaliktarin mo yung bote, tapos gaganunin mo. So, para siyang rollerball. Yung perfume na to. And, hindi pa pala yan. Itong Bulgari Bulgari Amethyst. Ayan. Kasi nakakuha din ako ng good compliment sa perfume na to. Parang amoy daw siya. Powdery. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Very powdery. Tapos parang summer. Yun yung naamoy ko sa kanya. Kasi ito yung perfume ko before the lockdown. And nung inoperahan ako 2 years ago, itong perfume na to ang baong ko sa ospital at ini-spray ko siya sa buong room at saka sa CR para mabango. Kaya pag pumapasok yung nurse, ay bango-bango naman dito ng pasyenteng to, sa ibang mabaho. Kasi may sakit sila. Yung akin, inoperahan ako. So, dapat yung sugat ko, mabaho yun, diba? So, dapat mabango ka. And the final perfume, actually hindi siya perfume, it's a cologne. It's Anno de Pravia. Ito yung aking talagang all-time favorite na cologne. Kasi iba siya sa mga Ninuko na maasim, tsaka citrusy. Siya naman, made of hay and lavender. Kaya, maano siya sa akin, maamoy. Ayan. For only 500 something to sa Shopee, makakabili ka na ng Anno de Pravia. And favorite ko din yung Anno de Pravia na sabon.
So, sabi ko, gusto ko pag nagsasabon ako ng Eno de Pravia, yung cologne ko, Eno de Pravia din. Tapos, tsaka ako mag-start ng day ko. Memories ko dito, wala, quarantine. Kasi ito yung ginagamit ko nung 2020 na nasa under lockdown pa tayo ng bonggang-bongga. No? So, eto, paubos na siya. Konting-konti na lang yung laman niya. Ayan, kung nakikita niyo. Bibili na ako ng bago nito. And mas mura naman siya kaysa doon sa lahat ng perfumes na meron akong pinakita ngayon. Ang masasabi ko lang about sa mga perfumes na gusto ninyong matry, pag pumunta kayo sa mall, huwag kayong mahihiya na mag-spray sa neck at saka sa wrist. Tapos after nun, mag-ikot-ikot kayo sa mall, kumain, and then amoy-amoyin niyo ulit yung perfume. And then pag nag-settle na siya sa skin, tapos nagustuhan mo, why not? Bakit hindi mo pagplanuhan bilhin? Or minsan naman doon natin malalaman kung ayaw mo o hindi ang perfume. Pero don't stop na doon na yun magtatapos, kasi maybe someday pag naamoy mo ulit yung perfume na yun, magustuhan mo siya ulit. Magustuhan mo naman siya. And ako naman, sa tagal ko na rin na gumagamit ng perfumes, meron na rin ako mga diniscontinue na gamitin. And meron din namang mga kinontinue ko na rin until now. Meron pa nga akong mga favorite perfumes na wala na nga, hindi ko na mahanap, like Woman and Rose by Alessandro Dell'Acqua, or yan, tulad ng Dolce & Gabbana light blue. Dati hindi ko type yan, pero medyo nagiging kursonada ko na rin. Maybe sa susunod, meron akong Dolce & Gabbana light blue. Pero gusto ko muna makompleto yung mga Burberry perfumes like Touch for women, yung signatures or Burberry signatures or My Burberry. Yun yung mga nasa top list ko. Tapos, another vintage perfume na gusto ko is yung Anais by Cacharel. Ayan, I love it. Sino ba to? Store naman ng mga perfumes. Hindi naman kailangan na nakalagay sa refrigerator yung mga pabango. Kasi yung iba, mga exage na nilalagay pa sa refrigerator yung pabango. Tapos, para daw hindi daw masira yung quality. Kahit basta nasa ano lang siya, nasa aircon place lang siya na hindi siya direct sunlight. Tulad nitong kwarto ko, hindi naman siya direct sun sa labas, oo, pero may kortina naman eh. Tapos naka-aircon, okay naman. Okay na yun. Hindi na kailangan, kasi mali pa nga daw yun eh, na ilalagay mo sa ref yung mga perfumes para magtagal. And I don't recommend talaga na bumili pa ng refrigerator para lang sa ref. That's insane. That's crazy. So I hope na nag-enjoy kayo sa aking video. By the way, this is Teda Barbara, and if you're new in my channel, well, hi, hello, welcome. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification down below. So I'll see you soon or tomorrow. Bye!